Usapang Kooperatiba tayo kasama si Kuya Jay. Dito lang sa Mang People TV. Magandang araw mga ka-people, isang panibagong araw na naman ang dumating kung saan ating tatalakayin at tutuklasin ang mga bagong kaalaman pa tungkol sa ating kooperatiba. Dito sa Mang People TV, ito ang Usapang Kooperatiba. Ngayong araw mga ka-people, tatalakayin natin ang mga ulat patungkol sa aktibidad sa koleksyon, ang pamagmahala at pag-unlad nito. Kaya wag na nating patagalin pa dahil excited na akong makapanayam siya. For today's episode, let us all welcome our gwapo at tahang na Department Head of Collection Department, Mr. Raymond De La Cruz. Welcome to Usapang Kooperatiba, si Raymond. Kumusta? Kumusta yung travel mo? Good morning, Sir Jay. So, medyo traffic talaga sa Cebu na ngayon, no? Sobrang traffic na talaga. So kanina 7:30 akong umalis sa bahay din nung nandun ako sa Consolacion. Grabe, walang yung sasakyan para naka-idle lang, walang hindi tumatakbo. So mikot ako dun sa Tayod. But still in Tayod. Grabe din ang traffic. Si Raymond, we're so happy and glad na kayo po ay naging guest and bisita dito. And you know what mga ka-people, si Raymond is a long friend of mine. And actually, kumpare ko si Raymond, yung anak niya. Ako po yung isa sa mga tito. Correct. Mga second father. And matagal na din kami dito sa Cebu People's Co-op. Kasabay kami na naging manager, area manager. Then kasabay kami naging department head. And we're so thankful guys. It's because sa pandemya, it's a great challenge for us kasi merong changes sa aming each position. And right now, si Raymond De La Cruz ay siya po yung nag-handle sa ating collection. But before tayo magtatakol sa ating collection si Raymond, I know there are lots of challenges sa ating collection department. Kasi alam naman natin na hindi tayo para bang we need to understand also the side of our members na nawalan ng trabaho, na close yung business because of this coronavirus disease and pandemic. And but then we need to preserve also sa cooperative natin is because yung cooperative natin kailangan din natin kunin yung pera. Na siguro meron ka na members nga naging kaaway mo dyan. Grabe. Pag-usapan natin yan. But before that, Sir Raymond, I have my few questions for you. Sir Raymond, can you introduce yourself before tayo mag-start para meron din namang kaalaman or knowledge yung mga kaibigan natin mga ka-peoples dyan? Okay. So, good morning, no? Good morning, Luzon, Visayas, and Mindanao. Good morning, Sir Jay. First of all, I would like to thank for inviting me here sa Cebu People's Co-op Studio or Mang People TV. So thank you for giving an opportunity. Okay, so anyway, my name is Raymond De La Cruz. I started joined Cebu People's Co-op way back March 2008. During that time, I was hired as bookkeeper. Then I was assigned in Karkar branch. So doon po ako nagsimula sa Karkar. Then after 1 year, naging lipat ako bilang isang credit investigator. Then kasabay din tayo naging CI noon, di ba? Medyo una ka. Una ka. Oo. Ikaw naging bookkeeper kasi accounting talaga yung kurso mo. Yes, oo. So, nauna akong CI, naging credit investigator. Then after naging CI ka, doon nag-CI din naman ako. Then after that, naging branch manager ako. So 3 years. 3 years time, naging branch manager ako. Kasabay na tayo doon. Branch manager. Branch manager na ako. So I'm very thankful na naging branch manager ako. Then after that, so 3 years ako naging after 3 years, so naging branch manager ako sa Pasel 5 years. 5 years. Then after that, naging 2017 naging area manager ako. Then same po tayo. Kasabay tayo, area manager na naman. Then after that, sa pagkatapos ng area manager, then after the pandemic, so nalipat na yung position ko. So naging collection head na. So dito pinaka-challenging na posisyon na binigay sa akin ng Cebu People's Co-op. Okay, so I've been in this cooperative for 13 years. 13 years. So, nauna pala ako ng 3 taon. 3 taon, 16 years ka na. Okay. So yun, ito po yung history ko sa Cebu People's Co-op.
Grabe yung pinagsamahan namin, guys, mga ka-peoples ni si Raymond. Kasi si Raymond, kapag magkakaroon kami ng meetings at seminar, isang room talaga kami, together with Nelson Lim. Yes, yes. Naalala ko kay si Raymond is magsasabi siya kasi parang isang kama lang na malaki. Sabi niya na, "Oy, di tayo pwedeng dito sabay dito sa kama kasi Bisaya pa. Oh, magaksan man niya. Magaksan niya kay maghuna-huna siya sa iyang asawa." Yes. Totoo. No. Okay, si Raymond, since na state yun na yung karanasan ninyo sa co-op, meron akong question dito. What lessons you have learned in the cooperative that you wanted to share to everyone? So, mga learnings po ninyo dito sa cooperative na para makapagbigay tayo ng encouragement din sa ating lahat ng mga members. Okay. Nung sa iyo, 13 years, ang dami mo ng karanasan. Okay, no? So, actually, noong hindi pa ako naging employed ng cooperative, hindi ko nalaman na mayroon parang organization na ganito, no? So, dito, actually, maraming mga natutunan ako sa kooperatiba. Yung una is yung the value of savings. Then, the value of savings and thriftiness. At the same time, the value of being cooperativism. So, yun ang pinaka-core ko na natutunan ko talaga dito sa Cebu People's Co-op or about the cooperative. Oo. So, kasi si Raymond, before, I don't know kung first employment mo itong People's Co-op. Sa akin, second employment ko na ito. But yung challenge kasi before, yung wala pa ako sa co-op, makarelate ako ba? Since para bang magantay lang tayo ng 15 and 30, tapos after the sahod or the salary, ubos na. Di ba? Parang wala tayong pake. Correct. Yun din yung gusto namin na ma-impart sa inyo mga ka-peoples na yung value talaga ng savings. Yes, mo, yes. Malaki talaga. Na wala kang savings account, you can open your savings account to us dito po sa kooperatiba. Alam mo ba si Raymond, meron nagpa-member sa atin, taga-Tarlac. Nandun po siya sa abroad. Sabi niya, Sir Jacob, gusto ako magpa-member sa co-op. Kaya nga dito, napilitan talaga tayo mag-Tagalog. Oo nga eh. Baluktot na yung dila natin. Tagalog pa din tayo. But the good thing is that sabi niya, Sir Jacob, nakita ko yung sa social media, yung topic ninyo na usapang pera daw. But usapang pera daw yung episode, but yung correct is usapang kooperatiba. But then we can connect this. It's because sabi niya usapang pera dito sa cooperative kasi we can connect also the value of savings. Yung sinasabi mo na pahalagahan talaga natin yung savings natin si Raymond, no? Lalo na sa mga members po natin na nandyan. Ngayon, okay pa yung business natin. Correct. Okay pa yung trabaho natin, but hindi natin alam. Last year, nagkakaroon ng pandemic. Correct. So kung hindi ka handa, wala kang savings, ano mangyayari? Wala talaga. No, si Raymond, bakit nyo naisipan na yung value talaga ng saving is bigyan talaga ng impact sa buhay natin? Okay. So, kung titingnan mo, halimbawa, pag lalo na ngayon, hindi naman natin ini-expect na may pandemic na darating. Tapos, pag wala kang savings, then at the same time, wala ka ng trabaho, tinatanggal ka ng company, paano na yung future ng family mo? Lalo na kung diba? breadwinner. Oo, lalo na sa atin na mga breadwinner. So, kailangan talaga natin paghandaan yan. But mostly, I think siguro, nakuha ko to sa survey, mga 90% of Filipino wala talagang savings. Oo. Kasi iba-iba kasi yung mindset ng mga tao, lalong-lalo na kung hindi nila alam kung ano ba talaga yung value ng savings. O yun ang pinaka-essence talaga. Dapat malaman ng Pilipino na the power of savings is very important in our life. Kasi backup natin to eh. Pag mga sakuna or mga halimbawa may emergency, pag wala kang savings, so saan ka pupunta? Oh, di ba? So dapat kailangan talaga natin lalo sa mga members natin kasi mostly na mga members din natin ngayon iba puti lang talaga nag-savings. Mayroon namang iba na regular po yun na nag-savings. So dapat talaga ang goal natin as member ng kooperatiba or Cebu People's Co-op, dapat pahalagahan natin yung savings talaga. Pero iwan ko ba, yung isa sa mga reason ng survey si Raymond, kinakandak po ito sa isa sa mga network station dito sa Pilipinas na yung iba talaga is
wala silang pera, walang trabaho, walang pera. But as you can see, kung magtaya po sila ng loto, di ba? Grabe. Grabe yung pera nila nauubos yung iba sa sugala. Sayang naman. Sayang naman, guys. Kaya nga dito sa cooperative natin, we really give an impact sa mga members po natin na pahalagahan itong savings natin, si Raymond. Correct. Then sa amin, yung ako ay isa sa, di ba, Eid Club din member din. So we conduct the basic PMES, PMOS, yung mga bagong mga members po natin na kailangan meron talaga silang orientation, si Raymond. So yung style ko before is that before the PMES, meron basic na financial literacy. Yes, correct. For us to twist the mind of the member na itong cooperative natin is hindi lang tayo utang-utang lang, hindi lang tayo lending purely, but we have this service na tinatawag na savings deposit. Correct. So kung ikaw ay nakikinig sa atin ngayon and gusto mo mag-save, ikaw ay nasa malayong lugar, nasa ibang bansa, if you're an OFW, we really encourage you to participate here in our People's Co-op. Yes, okay? correct. So thank you, si Raymond, sa inputs po ninyo in terms and regards to savings. And ngayon naman is dadalhin po natin yung discussion sa work mo, si Raymond. Can you share or yung bang it's a glimpse, si Raymond, para bang you share to us para makita natin yung work mo or position in the cooperative. Share a glimpse about your work and position in the cooperative. So, ano yung current status mo? Para bang you share this idea, then i-visualize namin or i-visualize ng mga members natin na follower dito sa ating Mang People TV. So, ano yung work mo ngayon for short? So, thank you, Sir Jay. No, actually, ngayon, ito yung bago kong position, naging collection department head. Ito po yung pinaka-challenging na Challenging, grabe. Kasi nagkataon na pandemya. Sobrang hirap talaga. Ang daming mga members na may mga iba-ibang dahilan, wala na silang trabaho, wala na silang negosyo. Now, paano mo yan i-handle, no? Kasi dito, as collection head, kailangan mo talagang makita din po yung situation ng mga members and then paano mo sila matutulungan. Okay? Kasi kung may sakit ka, dapat doon ka magpagamot sa doktor. Dito sa kooperatiba natin, pag naproblema sa account mo, ako po yung doktor kasi ako yung collection head. Ako yung nakakaalam kung paano ka natin gagamutin. Oo. Kaya nga, importante talaga sa atin ngayon na yung mga na nagka-problema nila, so dapat talaga mag-visit sila sa office para matulungan natin sila. Then ito yung pinaka-grabe, medyo sobrang nahirapan talaga ako ngayon sa collection department, but the good news is, I will also include every day in my prayer na lahat ng mga members talaga ma-recover talaga yung business nila. Then sometimes makita natin na yung response ng Panginoon nandun talaga Amen. May mga nagbayad na and then marami na rin akong nasitol na mga account. Ang pinaka-challenging talaga kung paano mo i-handle yung wala na talaga yung negosyo nila. Oo, napakahirap talaga yan So wala negosyo, so walang ibayad. Wala nang ibayad. Na paano mo yan? Hindi naman pwede na hindi na siya magbayad. So hanapan mo talaga ng paraan. So kaya ang ginawa ko, kinakausap ko yung member of the family para matulungan po nila yung mother nila or yung papa nila na sila naman ang may loan obligation sa ating kooperatiba. Then ang good news is pag nakikinig lang talaga sila sa akin, tapos mag-cooperate lang talaga sila, ma-solve natin 'yan. Oo. Hand in hand. So yun, So, Sir Raymond, last year, di ba, kasali po yan sa Bayanihan Act that we cannot force our member to pay their obligation to us. Di ba, nandun yan? Pero sa ngayon, okay na, di ba? Sa ngayon, okay na, yes. Okay last year, grabing hirap talaga. Nagkaroon tayo ng lockdown dito. So, ano nangyayari last year? So, ginawa natin, nag-waiving tayo ng yung penalty. At the same time, yung iba is nag-apply ng renewal ng kanilang loan para mabago naman, ma-extend yung term para medyo magaan lang ang pagbayad nila. Yun ang mga ginawa natin.
para matulungan din natin ang mga members natin. Kasi hindi naman natin sila i-enforce. Walang-wala talaga. And then, may mga members din naman na hindi affected yung negosyo nila, sumabay lang sila sa panahon, ayaw na magbayad. Yung iba, meron din mag-take advantage, no? Yes, mayroong ding mga members na nag-take advantage, pero hindi naman sila makakusap sa atin kasi gumawa naman tayo ng paraan para ma-validate natin kung totoo ba yung sinabi nila sa atin. Kung sana hindi na mag-take advantage, tulungan natin yung cooperative natin, so, guys. dapat talaga, as yung panawagan ko sa mga members, huwag naman na ganyan yung attitude ninyo. Dapat talaga mag-cooperate tayo, ha? So, yun talaga, kailangan natin magtulungan para sa ikabuti na ba, hindi lang sa sarili natin, dapat isipin natin kung ano yung posible na makatulong ang Cebu People's Co-op sa coming future sa mga young generation natin. Pero sa nagkaroon ng pandemic dito sa Pilipinas, si Raymond, hindi naman lahat ng negosyo bumagsak. Meron din yung online selling. Yes, diba? yes. Binta-binta. Sabi nga ni Joseph, yung area manager natin sa Leyte, meron po kaming naging milyonaryo doon, sir. Yes. Actually, sa akin lang, no, in my personal experience, ang daming opportunity ngayon. Kailangan lang natin na there's somebody to guide you or to coach you on how to do the business, especially yung online selling. Ito kasi yung trend ngayon Yan. Alright, so Sir Raymond, still I have my few questions for you kung ano ba yung mga karaniwang problema ng mga members natin outside, yung na-experience nyo para mapulutan din ang kaalaman sa ating mga members na nakikinig sa atin ngayon. Kung ano yung mga reasons kung bakit sila nagkakaroon ng problema sa kanilang loan. But bago mo sasagutin, mag-commercial muna tayo. Magbabalik ang Usapang Kooperatiba. Paano ba magpamember sa Cebu People's Multipurpose Cooperative online? Una, you visit our website www.mycoop.ph. I-click mo ang Be a Member Now button. Follow the steps. Step 1. Watch our PMES video. Step 2. Click again the Be a Member Now button at maghanda ng selfie picture with white background, picture of any government ID, 3 pirma in a white bond paper, tapos fill out the membership form. You can do it using your cell phone. Click OK and read and understand button. You fill up the membership form. Click the Submit for review. You can now upload your pictures, your selfie picture, valid ID, at ang 3 pirma. You can click the Edit Your Application kung merong mali, or you may now click the Submit Application button kung okay na. Congratulations! Your application has been sent. Expect feedback within 24 to 48 hours. Welcome to Cebu People's Multipurpose Cooperative. Paano ba makita ang savings o account summary mo sa co-op through online? Una, you visit our website www.mycoop.ph. Pindutin mo ang register button sa itaas. You fill up the username, email address, name, mobile number, and the password. Don't forget to write down your username and password. Click the register button. You fill up the member's information. Una, your co-op membership ID number. Make sure na tama ang format. You can see your co-op ID number sa passbook, or you can contact your branch. Click the small box I agree to terms and services at pindutin mo ang Submit for Approval button. Your account is placed under pending status. You log in after 24 hours, or you can contact our hotline kung kinakailangan. Congratulations! You may now view your savings and account summary sa co-op. Just click the login button sa ating website. Paano ba magbayad o mag-deposit sa Cebu People's Multipurpose Cooperative using DragonPay? Una, you visit our website www.mycoop.ph. I-click mo ang Be a Member Now. Step 3, click Pay via DragonPay. You fill up the details in CPMPC DragonPay payment portal form. Click what are you paying for? Membership, loan, deposit, share capital, PPI, People's Jeep, real estate, or others. Lagyan mo ng amount, complete name, and email address. Click the checkout button. Select your source of fund, pwedeng online banking or e-wallet.
or you can choose over-the-counter or ATM. Click the box I agree to the terms and conditions and pindutin mo ang select button. Click send instructions via email or mobile button. Magpunta ka sa iyong email address. Pindutin mo ang link na ibinigay ni DragonPay at sundin mo ang payment instructions. Congratulations! You made the online transactions using DragonPay. In this time when the country affected by this pandemic, we, the Cebu People's Multipurpose Cooperatives, continue to support the implementation of PUB modernized vehicles. In realizing the economic, social, and environmental welfare in this program. Now join us as we are about to show you our video snippets of our new invested People's Jeep Class 3 models. The anticipated, the innovated, introducing the additional 20 Class 3 of People's Jeep units. Ka-peoples, join us as we walk you to our PUB modernized vehicle. Let us behold together as we witness the People's Jeep in continuing its legacy to make the best for the people. Class 3 People's Jeep units are an improved riding experience for the benefit of our present and future generations of Filipino passengers. Equipped with all the features of a modernized jeepney, with 27 seating capacity, more spacious than a Class 2 model. Incredible comfortable seat, especially for a long distance travel, with auto climate control air conditioning, GPS, Wi-Fi CCTV, LED lights and tilted television, window curtains, sun visor, glass hammer and fire extinguisher to keep you safe, comfortable and entertained while on the road. Hassle-free and contactless payment method using the MC3 card, GCash and OnlyRide QR code, with enthusiastic and friendly drivers and pals. Get to your destination safely and comfortably with People's Jeep. Making things better for the people. Without losing? Do you want to save money while playing? Worry no more! For 25 pesos worth of entry, you can now play and save money at the same time. But there's more! Not only you can enjoy and save money, but you also get a chance to win 1 million pesos or a brand new car. The choice is in your hands. Only here in Play to Save. Mag-usapang kooperatiba tayo kasama si Kuya Jay. Dito lang sa Mang People TV. Alright, nagbabalik ang usapang kooperatiba mga People's Co-op, and with our special guest for today, my kumpare, Mr. Raymond De La Cruz. Thank you so much, Sir Raymond, for having us here in the studio. Kanina napag-usapan po natin, it's all about the impact of savings, giving value of savings, na sana lahat ng mga members po natin is mag-participate po tayo sa savings program, kasi
we really want to change the mindset of the members na yung cooperative natin is not just about loan. Meron po tayong savings program na we need to prepare for our future kasi hindi natin alam kung kailan magtatagal itong pandemic or ano pa yung mga emergency si Raymond, di ba? Yes. Hindi natin alam. Then, pag-usapan din natin yung work ni Raymond na it's all about the collection department. Siya po yung tagapamahala or in charge sa pag-collect ng mga pera na pinapahiram natin sa ating mga members. So, actually, it's a great challenge no, sa collection department headed by Mr. Raymond kung paano i-collect or i-manage yung pera na napahiram po natin. Kasi sabi nga kanina na yung mga nagkakaroon ng problema is parang meron silang sakit na kung ikaw ay merong sakit, okay? Dapat magpakonsulta ka sa doktor. So sabi ni si Raymond na siya po yung doktor. Kung meron tayong doktor dito sa medical concern na si Dr. Christopher Samson, meron din tayong doktor in terms of helping your obligation. So kung wala kang pera, marami naman pera si Raymond, mahingi ka ng pera. Hindi mo sa akin yan. Biro lang si Raymond. So kanina si Raymond, meron pa akong pahabol na katanungan po sa inyo, sir. Sir, di ba meron kayong home visitation, nag-call and text brigade po tayo, then even the blueprint is helping us na makollect po natin yung pera ang pinapahiram po natin. But sir, based sa experience po ninyo, ano yung mga problema ng mga members? Bakit hindi sila nakapagbayad sa kanilang obligation sa co-op? Okay. Kasi yung COVID, ang daming namamatay. Meron bang ganyan na nagkakaroon ng COVID, namatay yung breadwinner sa family? Okay. So ano yung mga reasons kaya nila, sir? Actually, doon na kami nalaman na iba-iba talaga yung mga reason ng mga members, lalong-lalo na kasi yung sa time pa lang na nag-apply sila ng loan sa atin, sobrang ganda po yung ano nila, yung lalong lang mag-interview tayo sa kanila. Yung income statement malaki. Yung income, grabe, napakaganda. Dito talaga, no, nakikita ko talaga kasi sa lending services ng Cebu People's Co-op, dalawa lang kasi yung nakikita ko na nag-vary talaga sa members. Yung una is yung capacity to pay ng members, okay. Pero yung I think pinaka bottom line ng members, yung karakter talaga nila. Kasi may mga members na maganda kasi yung capacity, malaki yung maraming sources of income, tapos walang karakter, hindi pa rin nagbabayad. So karakter talaga, or attitude talaga. Yes, yung attitude talaga, no? So kasi hindi lahat affected ng pandemic. Yung iba na account, wala pang pandemic, ayaw na magbayad ng regular sa kooperatiba. Oo, doon ko nalaman na yung iba hindi kasama mga member in good standing, ha? Kasi yung member in good standing natin, safe na yan. Yes, safe na yan. Yan talaga ang alagaan natin, every branches. So dapat talaga alagaan natin mga members in good standing. Mahalin natin yung member in good standing natin. Kailangan yung bigyan natin ng value talaga, no? At mas lalo nang mamahalin at ibigin natin yung mga delinquent na members and past due. Oo. May mga kasi meron kayong constant na communication. Okay. So ganito kasi yan yung mga delinquent, may mga iba-iba kasi silang mga reason. I-share ko lang sa iyo, Sir Jay. Wag mo nang pangalanan, ha? Hindi ko na pala pangalanan, baka maano tayo. So, may mga situation na yung halimbawa, nag-apply siya ng loan, tapos ito yung negosyo na gagamitan niya. Tapos, during the time na na-approve na yung loan nila, dinadivert po yung funds. Yung problema, diversion of money. Diversion of money. Isa yun na factors po na hindi na ang member, hindi kaya niyang bayaran. Halimbawa, sa additional capital yung sa tindahan nila, tapos binili pala ng bagong TV. So, hindi income generating. Di ba? So, paano makabayad yung member na kinocompute naman natin based on their financial sources, your income nila. So doon pa lang ina-anticipate natin na hindi talaga siya makabayad. So ang pinaka-challenging diyan is paano mo 'yun kukolektahin? Hindi naman pwede na hindi ibigay mo lang na yun sa kanila, di ba? So kaya ginagamitan talaga natin ng may mga legal procedures tayo. So dito ginagawa namin is consistent talaga
kami gumawa ng notice, series of notice. Importante talaga kasi yung action natin or yung strategy natin is consistent. Hindi yung pwede gumawa tayo ngayon, then next year pa na naman yung next step natin. Yung sustainability ng program. Oo. So, yung ginawa namin, pag hindi talaga magbayad ang member, din nakita naman namin na maganda naman yung situation nila, siyempre, dinadaan namin, binigyan ng notice, tapos demand letter, pinoprocess lang natin yung legal procedure talaga. Then, ang good news is, ang ibang member, hindi sila mag-response pag notice lang. Pag umabot na tayo sa demand letter, doon na mag-response yung mga member. Then, marami silang dahilan, ganyan, mga alibay na. Pero may mga members din naman talaga na nagsasabi ng totoo. Yun. Ako, in my personal experience, maganda kasi yung member na nagsasabi ng totoo para malaman ko kung paano ko sila matutulungan. Oo. Kasi ang hirap kung ang isang mahirap tao talaga. Yes. diba? Sobrang hirap. Wala akong business. Binta naman yung business. Paano matutulungan? Nagsisinungaling, di ba? Yung iba, wala nang sources of income. Pero, pag background check mo, maraming biases. Nagsusugal ng ganyan. Yun talaga. Dapat iwasan mga ka-People's Co-op. Dapat instead of pasugalan, lang. Meron tayong play to save program na napakagandang programa yan. For only 25 pesos, may savings ka na. Meron ka pang chance maging isang milyonaryo na brand new car. Brand new car. Tumatawa talaga ako dito sa ating live streaming, si Raymond, kasi nagtatanong ako sa ating mga members na kung kayo yung manalo sa 1 million, ano yung gagawin nyo sa pera? Yung mga babae ng OFW nag-comment na, sir, ibili ko ng lalaki. Ano ba? Ang mahal ng lalaki. Hindi na tayo available ngayon. Hindi ka na pwede. Pagalitan ka ni Charis. Patay tayo dyan. So, hindi pwede yan. So, mga ka-peoples, we really encourage you na dapat yung sinabi mo kanina, one of the factors is that kapag yung isang tao magsisinungaling, para bang if you started with wrong motive, it will end up talaga in a wrong outcome also. Correct. Para bang kung ikaw ay meron ka, nagsusolve ka ng mathematics, kung wrong talaga yung given mo dyan or yung formula mo dyan, yung answer talaga is mali talaga yan. So dapat talaga mga ka-peoples, tandaan natin na iwasan natin yung mga over-promises po natin na nung nag-file pa tayo ng loan, parang eager tayo. Ang laki ng income statement at capacity ng isang tao, but nung tinitingil na, na-release na po yung account, para bang wala na yung eagerness, nahihirapan na. Correct. Tapos marami na tayong mga rason, kasi sir. Ganyan. But iba din yan, Sir Raymond, no? Ibang factors din po yan na kinukonsider po natin. But on the other side, sabi mo kanina, Sir Jacob, meron talaga mga member na nagsasabit. I know that this is majority in our members na sila ay nagsasabit talaga sila ng totoo, and that's only an isolated scenario or situation, yung para bang nagsisinungaling, no? Sir, ano yung mga dahilan pa ng mga member na para mapulutan din natin ng ng kaalaman and for education purposes na bakit hindi sila nagkakaroon ng income, or bakit bumagsak, or meron bang natamaan ng COVID-19, namatay? Yes. So, meron bang nawalan ng trabaho? Si Raymond, marami bang member natin na nawalan ng trabaho ngayon? Actually, hindi naman lahat, no? Pero kung i-rate mo sila, I think nandyan lang sa mga 20 to 30% lang. Kasi hindi naman yung members natin na isa lang yung sources of income nila. Marami din naman, no? So, yung mga natamaan, yung mga wala ng trabaho ngayon, so, anyway, marami namang opportunity dyan sa labas, no? Or, even us, no? Yung transport natin. Di ba, until now, nag-hire pa naman tayo ng mga empleyado, no? Drivers at saka PAW. So, ang daming opportunity talaga. Hindi lang tayo mawalan ng pag-asa, no? Doon sa may mga members din naman tayo na tamaan ng COVID, but ang good thing dyan is may mga programa po tayo sa Cebu People's Co-op na nakatutulong sa kanila talaga, yung hospitalization, di ba? At saka even though yung namatay talaga, mayroon naman tayong yung damayan, nakatulong din sa kanila. So sa Cebu People's Co-op talaga, lahat dito mayroon na, no? Kung ano yung gusto ng family natin, kung ano yung
mga kailangan natin sa pamilya natin, nandito na lahat. Yung programa natin, meaning complete talaga yung programa natin. So, sa panahon ng pandemic, bintang-binta yung ating Damayan program, si Raymond? Hindi naman lahat, no? Kasi yung mga tao ayaw naman na mag-una doon, di ba? Pero may mga members naman natin. Nakabil talaga sila. Nakabil talaga sila. Din tuwang-tuwa sila, lalong-lalo na sa panahon ngayon na sobrang hirap. Kasi pag hindi ka member ng People's Co-op, mahirapan ka talaga. Oo. Yan. So, Sir Raymond, meron akong another question sa inyo. What kind of program po and services have you implemented in the cooperative? So, ito po yung parabang yung actions po ninyo sa mga taong yung sinasabi mo, sila ay nawalan talaga ng trabaho, bumagsak talaga yung kabuhayan at saka business. Correct. Ano yung respond mo? Yung sinasabi mo kanina na if you are the patient, pasyente ka, meron kang sakit, and you are the doctor, pagagalingin kita. Actually, using that yung presentation sinabi mo kanina, daming klase ng pagpapagaling ng isang tao. Merong alternative medicine, merong synthetic medicine, di ba? Yung sa inyo, ano yung ginagamit mo? Okay. Thank you for that wonderful question, Sir Jay. Doon sa akin, as collection head, yung focus ko talaga is yung mga account, di ba? Yung mga may loan obligation. May ginawa tayo na programa. Una, mayroon tayong program na iRescue Loan. So itong iRescue Loan is ginawa natin to para sa mga member yung affected ng yung business nila, affected yung source of income nila. Mag-apply lang sila ng iRescue Loan. Bali, ang ginawa natin dito is pwede ma-waive yung penalty nila. Oh, that's good. Yes, Still ongoing pa din yan? Yes, ongoing pa rin yan. Even up to today? Up to today. Tapos gumawa lang sila ng letter. Hindi yun automatic. Gawa sila ng letter. And then, ang gawin natin dyan is i-extend natin yung loan obligation nila. Para ilang taon po? Ilang taon, sir? Pwede siya maximum up to 5 years. 5 years, okay. Oo. So, ang maganda kasi dito, ang other na ginawa natin, nire-reduce natin yung interest rate. Yun. Actually, yung nanay ko, yung mama ko, nakaka-avail po siya sa Talangban. Diba? So, magkano yung interest rate niyan, sir? Yung sa... 1% ba yun? Sa agriculture, kung ang purpose ng agriculture, ang interest dun is 1% per month. So, 12% per annum. Maliit lang, diminishing ba yan? Straight line? I think, straight line. Yung how about agricultural, ang interest po dito is 15% per annum. So, halimbawa, yung existing loan mo, ang interest mo is 2.5. So, 2.5 meaning 2.5 is 30% per annum. Yes. So, nakasave po kayo ng 15% per annum. Parang 1% din. Yes. So, meaning, ang ginawa ng kooperatiba, tumutulong talaga sa mga members. Yan. And that's good. Ang problema lang kasi ngayon, ayaw yung mga members, ayaw magbisita sa office. Tapos, pag tatawagan namin, iba yung name na hindi po si siya, pero siya yun. Dinay na yung sarili niya. Yung sarili niya. Hindi naman makalusot kasi pinapuntahan namin ng mga account officer. Siya po talaga yun. Baka yung iba nagsasabi, yung tinatawagan mo, patay na yan. May mga experience kami na ganyan. Mga bad experiences kami na ganyan. Pero sa totoo lang, yung intention natin is tumutulong tayo sa kanila. Ang problema lang, ayaw nila mag-cooperate. So, ang ginawa namin, hindi naman pwede pabayaan natin yan. So, dinadaan namin talaga sa legal proceedings. Nahirapan na sila, pero binigyan pa rin namin ng chance. Yun ang makaganda. Grabe talaga. People's Co-op is generous. Very generous. Generous si People's Co-op, guys. Grabe talaga sa Cebu People's Co-op. Pag mag-cooperate lang kayo, guys, sa mga members dyan, sulbad yung mga problema nyo. Okay. Magkakaroon talaga ng parang may ease talaga yung pain or yung sakit ng mga members po natin kapag tayo ay tumatawag kung kayo ay mayroong karamdaman, Dr. Chris Samson. Kung karamdaman naman sa loans, meron tayo ditong Dr. Raymond de la Cruz. Sir Raymond, marami pa kaming mga katanungan po sa inyo. Magbabalik ang Sapang Kooperatiba. Paano ba magpamember sa Cebu People's Multipurpose Cooperative online? Una, you visit our website www.mycoop.ph. I-click mo ang Be a Member Now button. Follow the steps. Step 1. Watch our PMES video. Step 2. Click again the Be a Member Now button.
at maghanda ng selfie picture with white background, picture of any government ID, 3 pirma in a white bond paper, tapos fill out the membership form. You can do it using your cell phone. Click OK and read and understand button. You fill up the membership form, click the submit for review. You can now upload your pictures, your selfie picture, valid ID, at ang 3 pirma. You can click the edit your application kung merong mali, or you may now click the submit application button kung okay na. Congratulations! Your application has been sent. Expect feedback within 24 to 48 hours. Welcome to Cebu People's Multipurpose Cooperative. Paano ba makita ang savings o account summary mo sa co-op through online? Una, you visit our website www.mycoop.ph. Pindutin mo ang register button sa itaas. You fill up the username, email address, name, mobile number, and the password. Don't forget to write down your username and password. Click the register button. You fill up the member's information. Una, your co-op membership ID number. Make sure na tama ang format. You can see your co-op ID number sa passbook, or you can contact your branch. Click the small box I agree to terms and services at pindutin mo ang submit for approval button. Your account is placed under pending status. You log in after 24 hours, or you can contact our hotline kung kinakailangan. Congratulations! You may now view your savings and account summary sa co-op. Just click the login button sa ating website. Paano ba magbayad o mag-deposit sa Cebu People's Multipurpose Cooperative using DragonPay? Una, you visit our website www.mycoop.ph. I-click mo ang Be a Member Now. Step 3, click Pay via DragonPay. You fill up the details in CPMPC DragonPay payment portal form. Click what are you paying for, membership, loan, deposit, share capital, PPI, People's Jeep, real estate, or others. Lagyan mo ng amount, complete name, and email address. Click the checkout button, select your source of fund, pwedeng online banking or e-wallet, or you can choose over-the-counter or ATM. Click the box I agree to the terms and conditions and pindutin mo ang select button. Click send instructions via email or mobile button. Magpunta ka sa iyong email address. Pindutin mo ang link na ibinigay ni DragonPay at sundin mo ang payment instructions. Congratulations! You made the online transactions using DragonPay. In this time with the country affected by this pandemic, we, the Cebu People's Multipurpose Cooperatives, continue to support the implementation of PUB modernized vehicles. In realizing the economic, social, and environmental welfare in this program. Now join us as we are about to show you our video snippets of our new invested People's Jeep Class 3 models. The anticipated, the innovated, introducing the additional 20 Class 3 of People's Jeep units. Ka-peoples, join us as we walk you to our PUB modernized vehicle. Let us behold together as we witness the People's Jeep in continuing its legacy to make the best for the people. Class 3 People's Jeep units are an improved riding experience for the benefit of our present and future generations of Filipino passengers. Equipped with all the features of a modernized jeepney, with 27 seating capacity,
more spacious than a Class 2 model. Incredible comfortable seat, especially for long distance travel. With auto climate control air conditioning, GPS, Wi-Fi CCTV, LED lights and tilted television, window curtains, sun visor, glass hammer and fire extinguisher to keep you safe, comfortable and entertained while on the road. Hassle-free and contactless payment method using the MC3 card, GCash and AnliRide QR code with enthusiastic and friendly drivers and pals. Get to your destination safely and comfortably with People's Jeep. Making things better for the people. Do you want to play without losing? Do you want to save money while playing? Worry no more! For 25 pesos worth of entry, you can now play and save money at the same time. But there's more! Not only you can enjoy and save money, but you also get a chance to win 1 million pesos or a brand new car. The choice is in your hands. Only here in Play to Save. Mag-usapang kooperatiba tayo kasama si Kuya Jay. Dito lang sa Mang People TV. Alright, nagbabalik ang usapang kooperatiba with our handsome guest for today and my kumpare Mr. Raymond de la Cruz from our collection, the collection department head po sa ating kooperatiba. Kanina napag-usapan po natin yung mga factors na mga reasons ng mga members na hindi sila makapagbayad. Isa na yon yung ibang member na para bang diversion of fund na yung money na na-release intended for this one is for their additional capital or business but na-divert into buying of cellphone, buying of TV. So, yun, nagkakaroon ng problema. Yung iba naman is that grabe yung promises na okay yung negosyo but along the way, bumagsak, nangyari, hindi na nakabayad sa kanilang loan. So, maraming mga reasons. Yung iba din namamatayan, yung iba is nawalan ng trabaho at saka business. So, maraming mga ka-peoples. But sabi nga ni si Raymond kanina, na basta't mag-coordinate ka lang kasi Raymond, tiyak, matutulungan ka talaga. Yung iba kasi, yung isa sa mga challenge doon is yung mag-deny yung isang tao na wala nang tao or hindi na, para bang hindi ito yung tinatawagan mo, di ba? Alam niyo naman na yun talaga yung taong tinatawagan mo. No? Parang sakit sa in your part. Masakit yun. Sakit talaga, no? But yung pinakamasakit dito is that kung darating tayo sa punto na i-mitigate tayo ni People's Co-op by filing legal action towards the members. Kasi dito sa cooperative si Raymond, we value the relationship of staff, People's Co-op towards our members and members towards sa mga staff and People's Co-op. But yun, kapag aabot tayo sa punto na court na talaga yung mag-decide, para ba nahihirapan yung friendship, para mapupunto na, di ba? Correct. So, hindi kasi pwede ma-disregard yan na ma-personal talaga ng mga members po natin, but dito sa amin lang, so si Raymond, yung dinidipinsahan lang talaga ni si Raymond is yung kapakanan din ng kooperatiba natin na dapat yung pera ay may sauli sa fund or vault ng kooperatiba po natin. So, walang personalan, mga ka-People's Co-op. Ha? And Sir Raymond, can you share your experiences and accomplishment po dito po sa ating cooperative? So, pwede naman na yung mga past experiences mo, Sir Raymond, or even sa collection department. Naalala ko, Sir Raymond, yung isa sa merong guest dito na board of director. I guess si Sir Ricky Misa. Si Ricky, di ba? Friend na friend din kayo. Board of director mo si Sir Ricky Misa. Matagal kaming nakasama sa Puzzle Branch. Sabi ng board natin, yung nagpunta kami sa I don't know, si Rica or si Romeo Quinio, yung in charge sa assets po natin or sa yung parating kasama ni si Rico. Kasi meron ng foreclosed doon sa Butuan. Sir Quinio. Quinio yun?
sabi niya, grabe Sir Jacob, yung hindi ko talaga makalimutan yung member natin. Parang nung nagsidatingan na kami doon sa bahay, para bang hopeless na sila. Sad to say na yung lupa si Raymond may-ari yung tatay. Then tapos yung anak gusto mag-business, pinahiram yung nag-assign yung SPA yung tatay towards sa anak. Yung anak naman, we don't know kung ano talaga nangyari sa business, na down yung business, umaabot sa punto na i-foreclose na talaga ni People's Co-op yung But nung nandun na sila, is parang emotional na yung may-ari ng bahay, yung tatay. Siguro nag-iyakan po sila kasi alam naman natin, ang hirap bumili ng lupa at saka bahay ngayon. Correct. But binigyan po sila ng chance ni cooperative. Yes. Sabi ni board natin, ni People's Co-op na, okay, bigyan po namin kayo ng parang 1 taon or 2 taon. Ano po yung makakaya ninyo? Yung meron namang isang anak na nagre-raise, ako sir, kaya ko yan monthly. So meron nag-volunteer na anak. Hindi na foreclose yung yung lupa at saka bahay. Kasi para bang they coordinate with the co-op staff. Para bang sinishare talaga nila yung kalagayan nila. Then the good thing is that yung People's Co-op natin, sinabi ko kanina na People's Co-op is so generous, Raymond. Na kung pwede na natin ma-extend, pwede natin matulungan, diba? Correct. So isa yun sa mga pinaka-memorable na moments ng board natin. At hindi para bang accomplishment yun sa staff na pumunta sa Mindanao. Na akala ng may-ari ng bahay na wala na talaga, purpose na talaga. But hindi, na-redeem back yung yung bahay at saka lupa. Yung sa inyo si Raymond, ano yung experience po ninyo, yung accomplishment po ninyo na para bang hindi nyo makalimutan. So, last year nagkaroon ng pandemic, ngayon still yung mga tao vaccinated na naman, parang huminihina na yung COVID. So, ano yung mga accomplishment po ninyo? Di ba nagta-travel ka din? Ikaw din yung solong-solo na nag-flight mo, na nag-follow up. So, kumusta yung kalagayan nyo yan? Correct. In connection sa sinabi mo kanina, yun nga, no, sa atin, sa collection, pinaka-last recourse na lang po natin yung i-foreclose natin ang property pag hindi na talaga mag-cooperate yung member. Pag nag-cooperate pa sila, is tutulungan talaga natin sila. Kasi mawala na yung value of cooperativism natin. So yun ang sa ating kooperatiba, no? Now, in regards to my experience, no, sa Cebu People's Co, ang sobrang dami, no? Dito ko naka-experience po ako ng travel sa iba-ibang lugar at saka umaabot pa rin po ako ng ibang bansa. Di ba kasabay tayo sa Indonesia. Training tayo. Din sa Singapore, di ba? Sabay din tayo sa Singapore. Grabe yung biro mo sa Singapore. Gusto mo akong pasakayin sa roller coaster na damami. Pero grabe. Doon ko na-evaluate na sobrang mahal ka talaga ng Panginoon. Anyway, amen. Doon. Kasi sa lahat ng during that time, ako yung parang si na ako yung nag-encourage na maka-experience doon. Si Joseph. Grabe. Na-topic namin yan ni Joseph dito. Pinipilit mo si Joseph na pasakayin sa roller coaster kasi ang ganda. Insert si Joseph. But nung bumaba na siya, parang hihimatayin na siya sa takot. Kasi damami pala yung presentation at merong roller coaster, parang merong multo. Ano ba yun? Sabi niya, wala talaga kang klaro. Walang puso. Topic namin yan ni Joseph. Ganun ba? Tawang-tawa kami. Sabi ko, siyempre, dapat sabay tayo, no? Maka-experience. Si Jacob lang ang hindi naka-experience doon, no? Insert si Joseph. Paglabas niya sa roller coaster, wala na yung insert. Yung si Edgar din. Sa Bilyo. Grabe, no? Ang dami kong experience. Kaya nga, no? Yung nandito ako sa Cebu People's Co-op, napaka-happy ko talaga dito. And then, yung parang regular experience ko sa Cebu People's Co-op, during sa na-assign ko as branch manager sa Pasel branch, kasi every year nagta-travel kami pag nahit talaga yung target of income. Kaya nga grabe, pursigido kami na magtutulungan sa mga staff ko, sa mga officers, kasi para makuha namin yung travel incentives. Parang rewarding na rin yun ba? Reward sa tinatrabaho mo in the whole year. So kaya nga grabe ang effort namin doon. Kasi sa mga branches, nakita ko kasi yan, Sir Jay, na pag hindi yung teamwork, yung member, staff, at the same time, yung mga officers, wala talagang direction yung branch.
natin. Yan. So yan, mo reflect talaga yan. So, kasi yung branch manager tayo, dati, tayo naman nagkumpetensya, no? Competing but cooperating. So, this month, ikaw yung top 1, ako naman yung top 2. So, ang saya doon, di ba? Yung ganun ang so, yung experiences mo dito, talking about members and staff, yung spirit of cooperativism, yung enjoyment. Yes, yung enjoyment. And most of all, is yung para bang ma-achieve mo yung target. Yes, yung target. Yung isa sa mga great achievement. Yes, great achievement na hindi ko talaga makakalimutan. And then, ang pinaka sobrang saya ko na-experience ko talaga, kung matulungan ko yung member. Na ma-affect yung kabuhayan nila. Ang dami ko nang natulungan na ganyan. Tapos, yung bang tumulong ka na hindi ka nag-expect ng kapalit. Oo. Then, halimbawa pag nagkasabay kayo one time, magsabi sa iyo, Sir Raymond, thank you so much dahil po sa inyo. Nandito, ito po yung achievement ng business namin. Yung mga coaching mo, kung paano mo ako tinutulungan, napakasarap pakinggan, Sir Jay. Yun ang talagang memorable experience na hindi mo makakalimutan kahit saan ka pa pupunta. Yun ang grabe. Ang dami kong natulungan sa mga members. Basta magpa-counsel lang, hindi lang more on business, pati yung personal life nila. Para naman akong pare naman dito minsan. Kaya nga all walks of life all walks of life, no? Yan. So ine-expect mo talaga na hindi lang more on loans, hindi lang more on members, family problems. Family problems talaga. So bakit sila, ito yung magandang question, bakit sila nag-trust sa inyo na magsabi sa kanilang personal na buhay? Kasi nakikita nila kung paano mo sila binigyan ng value. Yun ang napakasarap pakinggan. Yan. So, yung accomplishment mo na hindi mo talaga makalimutan, una, yung hitting the target of the branch, yung cooperation among staff and the officers, then tapos yung giving value to the members. Yes, correct. Tapos, yung uplifting the economic status of the members. Correct. Yung pangkabuhayan po nila. And sila nila magsasabi, may iba pa nga umiiyak, di ba? Yes, umiiyak. Sir, maraming salamat. Yun, dami yan. Tapos pag ako kasi tao, Sir Jay, na di ba may mga chapter meeting tayo? Pag nakikita ko sila during chapter meeting na yung value, yung trust na binigay nila ng kooperatiba, grabe na-feel ko yun during mag-attend ako ng chapter meeting. Kaya ngayon wala nang chapter meeting dahil sa pandemic, na-miss ko yun Kasi pag nagpunta ako lalo sa Inayawan, even Sunday, nagbigay ako ng time sa kanila. Hindi yon na nagbigay ako ng time na gusto kong may makuha sa kanila, kundi nagbigay ako ng time sa kanila para kung ano yung mga concern nila, ma-address ko talaga immediately. Yun. So, Sir Raymond, ano yung mga serbisyo sa cooperative na gusto mong i-promote ngayon? So, hindi lang sa collection, since yung portfolio mo, pagbabayad ng utang, given na yun. Sa lahat ng mga, para bang yung impact talaga, sabi mo kanina, Play to Save, magandang program yun. Okay, so ano yung programs and services natin that you want to promote here para sa mga ka-peoples pa natin na nanonood? Para sa akin, kasi may high-five program tayo, di ba? Pero sa out of 5 high-five program, yung una ko talagang i-recommend is the value of education. Kasi ito yung foundation, di ba? May education program tayo sa mga anak natin, sa mga bata, di ba? So, dapat yung education talaga, yun ang number 1 na ipopromote ko sa Cebu People's Co-op. Yan. Kasi ito yung foundation kasi, di ba? Education. Then, pag nandyan na yung education, yung mga members natin dyan, kung hindi pa rin nyo alam na mayroon tayo education program, dapat magtanong kayo sa mga branches. Kailangan malaman nyo na mayroon tayong education program. Kasi hindi naman lahat ng mga pamilya natin na kaya nilang magkapag-aral college sa kanilang anak, but with the help of Cebu People's Co-op na mayroon tayong programa na ganyan, matutulungan natin sila. Yan yung na kanila. And then, we have also social services program. Lalong-lalo na ngayon, pandemic. Kasi, importante kasi yun halimbawa, yung
natin. Teleconsultation. Yes, teleconsultation. Kasi sa ngayon, pag magkasakit ka, lalo na mga emergency, pag punta ka sa hospital, pag wala ka down payment, wala ka talaga. Hindi ka talaga matanggap doon. Hindi ka talaga maasikaso. But with the help of our hospitalization program, napakagandang programa po yan. Napaka-worthy po yan na makatulong po sa mga members natin. Yan, grabe. Totoo po yan. Oo, totoo yan. Yun ang, para sa akin, yun ang isa sa valuable. Yes, valuable programa lalo ng na sa time ngayon. Lalo na sa ngayon, sa time ngayon. And then, siyempre, mayroon tayong other services na in terms of employment generating transport na makatulong po sa kanila. Yun. Kasi yung kasi ang mga Pilipino, pag ma-misinterpret kasi nila in terms of cooperative, kasi yung mindset nila pag co-op lang is utang lang yung nasa mindset nila. Pero hindi nila alam na may maraming program and services na hindi lang puro utang. Di ba? So dapat makita nila to eh. Pag nakita nila to, I don't think so kung hindi sila ma-sold out dito. Di ba? Ako, I believe, no? I strongly believe na pag totally malaman ng mga members na mayroon tayong ganitong program, I don't think so na hindi talaga sila magpa-member. Magpa-member talaga sila. Totoo yan. Alright. Sir Raymond, what is the most rewarding and challenging aspect in your years of service in a cooperative? Ano yung pinaka-rewarding mo dito and challenging? For me, kasi sa bago kong position talaga, ito yung for me, once solve natin itong collection. Yan. Yung kahapon, nag-report ka kahapon sa Mancom natin. Sabi mo na ito yung trend ng ating collection for today. It's increasing. And it's rewarding. Yes, rewarding yan. Ano yung pinaka-challenging? Then, siyempre, kasi itong collection department na position, parang bread and butter to ng kooperatiba natin eh. Kasi madali lang ang pagpautang. Pero yung magsingil ka, napakahirap dun eh. Madali lang magpautang. Madali lang magpautang talaga, no? Yung challenge, paano pagsingil ng mga members. So, yun ang pinaka-challenging. Sa akin lang, pag sa kooperatiba kasi, pag each of us, each staff, pag magtutulungan talaga, wala talagang imposible. Kaya nating ma-improve yung collection natin, kaya nating makasingil ng mga members natin. Yun ang pinaka-challenging, no, na and then one of my strategy ngayon na every branches para sort of motivation sa kanila, no, nag-select tayo ng top 10 highest collection efficiency rate sa mga branches para at least naman makita nila na yung tinatrabaho nila binigyan ng value. Di ba? Mas maganda kasi, wow, top 1 kami. Di, proud na proud ka. Tapos, ikaw yung staff na nabilong sa top 1, dapat i-preserve natin na palagi tayong top 1, no? Di ba? So, makita natin doon, nag-compete tayo, but cooperating and as a whole. Di ba? So, ito yung challenge natin ngayon, no? Yan. Thank you, Sir Raymond, ha? And, Sir Raymond, patapos na tayo. Any message? Hindi pa pala. Ano yung mga future plans natin? Okay. Ang future plans ko sa halimbawa sa collection department is sa ngayon is mayroon tayong nagre-remind sa kanila, no? So through blueprint. Sila natin. Yes, sila po yung nag-remind sa kanila. And then next is dapat talaga yung sa mga staff natin na kailangan natin talaga na every sitio or every barangay, dapat 90% of them are members of Cebu So yung mga People's future plans na natin, no? Yes, yun ang future. Hindi pa natin na-reach out yun eh. Pag 90% of, let's say within that area, know about Cebu People's Co-op or members of Cebu People's Co-op, so that's the time nga we are claiming nga grabe na yun, grabe na yung
Cebu People's Co-op. Yan, totoo yan. Marami na tayong matutulungan na ganyan. Alright, so Okay. any message to our CPMPC staff officers? Okay. And gusto mong pasalamatan? So first of all, I would like to thank you, Sir Jay, sa team ng Mang People TV, sa mga magagandang MIE department, sa napakabait mo na mga staff. Yan. Mga gwapo pa at saka mga gaganda, lalong-lalo na sa nagmana, di ba? Mana sa department head. Okay, good. Okay. So I would like to thank also first our Almighty Father. Amen. Yun. Binigyan tayo ng strength ngayon, binigyan tayo ng lakas until now, nandito pa tayo, no? And of course, my family, my lovely wife, my only wife, isa lang asawa ko, no? Hindi pwede dalawa. Hindi pwede dalawa. Of course, my only child, baby Ninya. Oh, nandito kami ngayon ni Ninong, no? Pag makita ba 'to nila? Oh, makita okay, ito. so later on, baby, artista na si Papa, ha? Very supportive 'yan yung anak ko. Okay? So, and of course, our new CEO, Mr. Brian Yap. Actually, matalino din yan, Sir Brian, no? Matagal niya yan sa co-op. Matagal na rin sa co-op. Grabe ng pinagdaanan din yan. So, basta, don't worry, Sir Brian. Nandito lang kami. Thank you, Sir Brian. Sa inyo. Thank you so much. And of course, our staff, fellow department head, yung message ko po sa atin lahat is, na ako lang ang gagawa sa collection department. Ang gusto ko is, everybody will cooperate. Yan. So, hindi ko kaya, honestly, hindi ko kaya ako lang. Kaya, and of course, to our valued officers, dapat kailangan natin, it's about time na magtutulungan tayo, suportahan niyo po kami mga empleyado, lalong-lalo sa collection department. We need your full support para sa ikabuti ng ating kooperatiba. And of course, our valued members, be patient, no? Lalong-lalo sa sometimes yung mga loan kasi may mga situation na ganyan lalong-lalo sa collection, but marami din yung nag-apply. Oh, mayroon din naman, kasi depende kasi yun, pandemic. Pandemic, may mga dapat kunting pasensya lang po, pero kaya natin to pag nagtutulungan tayo. Kaya. The most important is, until now, maraming company ngayon na bumagsak, pero ang Cebu People's Co-op, tuloy-tuloy pa rin tayo. Yan. So, yun lang. Thank you so much. Okay? Thank you so much. Thank you, Sir Raymond. And can you encourage them to be a part and member of People's Co-op? Of course, yung hindi pa na member ng Cebu People's Co-op, believe me, kung magpa-member ng Cebu People's Co-op, guys, makita nyo talaga kung ano yung services namin. Pag hindi kayo na kapag pa-member, hindi nyo ma-experience yung na-experience po namin. Yeah. Personally, in my life, no, grabe, I'm so grateful na nandito ako sa Cebu People's Co-op. Amen. Totoo yan. Yes, that's why gusto ko nga ma-impart po to sa inyo. Dapat magpa-member na po kayo. Yan. Okay? And you can visit our website, www.mycoop.ph, and i-click po ninyo ang Be a Member Now button. Yes. Even though nasa malayong lugar ka, you can transact or bank with us through our online office dito sa ating Mang People TV. Indeed, collection department in the cooperative is one of the most valuable assets in continuing our programs and services to the people. With that, mga ka-people, let us all be responsible with our obligations with the cooperative. At sa pagtatapos ng ating programa, naway marami kayong natututunan, tayo ay patuloy maghahatid ng serbisyo dahil ang kinabukasan ng bawat pamilyang Pilipino sa Cebu People's Co-op sigurado. Thank you so much for watching and see you to our next episode, mga ka-people, dito lamang sa Usapang Kooperatiba. To God be all the glory.